Magandang hapon po. Magandang hapon mga kabida, mga kalapatids. Ito po, excited, nag-aabang tayo sa mga paparating na mga karera natin, karera natin sa OLR, karera ng mga kaibigan natin sa OLR at mga local clubs. Kaya tapang nag-aantay tayo ng mga paparating na karera, kwentuhan muna tayo konti, mag-share tayo ng ilang mga information, mga facts, facts, not just information but facts. Ibig sabihin ay yung mga totoong mga totoong datos o nangyari. Ayan, so umpisa natin ang ating kwentuhan. So si Kuya Rans ay sabi ko nga may mga inaabangan tayo ng mga races, mga OLR races, local club races, and meron ding mga NCR o Manila Club race tulad ng NHPC, BBC, yan, BBC. Sa OLR naman, inaabangan natin yung Alegra OLR dahil sa ating kaibigan na may magandang standing at entry. Meron din tayong inaabangan yung ating sinalihan with partnership sa ating kaibigan na si Sir Datu. Meron tayo sa OLR, ASM OLR at saka sa FPR OLR. Ayan. So, habang nag-aantay tayo, nakapanapanabik kasi nga yung Alegre OLR, nag-umpisa na yan. Third lap na nila. Hindi natin alam kung kailan ang third lap magaganap, pero tapos na yung dalawang lap nila. Yung sinalihan namin, yung ESM ay ongoing ang training at tomorrow yung qualifying na, yung activation race na tinatawag, kung sino makakauwi doon sa Bitaw sa 70 kilometers heading sa Cavite, Bibitaw. Sila yung magka-qualify para sa activation, and susunod na doon isang training na lang, nasa 100 kilometers and derby na. Yun na yung pinakaantay nating lahat. And sa FPR naman, halos ganun din, late lang sila siguro ng isang linggo. Sa Monday ata, 30 ba? Hindi ako nagkakamali. 30 naman yung kanilang activation toss. So yan, ito yung mga nakaka-excite na karera na inaabangan natin, inaantabayanan natin. Yan, so ito, speaking about itong mga karera na to, isi-share ko lang sa inyo lately yung mga karera din ng mga kaibigan natin. Since hindi nga tayo nakakapagkarera, share na lang natin yung mga races ng ating mga kaibigan, ng ating... I think nabanggit ko naman na ilang beses na rin sa vlog natin yung naging magandang performance ng ibon ni Doc Joseph. Napakaganda talaga ng pinakita nung anak nung pair na galing sa atin. As of I think second lap, unofficial po, disclaimer lang, tingin ko siya na po ang rank 1, looking at the results ng kanyang mga kalaban, rank 1 na siya as of second lap. Yun po ay aking unofficial na count lang naman. Maganda ang pinakita ng ibon kasi nag-lap champion and then nag-number 9. Ayan, maganda po. Good news para sa kanya. And ganun din po sa ating mga kaibigan. Kahapon, nag-message sa akin si Sir Roldan Francisco tungkol sa napakagandang achievement ng kanyang ibon. Naglalaro siya sa NHPC. Naglalaro siya sa NHPC. And doon sa NHPC, ayusin ko lang po ito, sa NHPC po ay nag-umpisa na rin ang mga mga fun races nila, yung kanilang mga pooling races. And so far ay maganda ang pinakita ng kanyang nakuha sa akin na pares, yung naging anak. Nakakuha siya sa akin kasi ng mga Reiso, yung Reiso line. Kuha niya yung dalawang pula na Reiso line, and yun, nag-pooling winner po siya kahapon, if I'm not mistaken, number 5 siya sa club, sa buong NHPC. Buong NHPC na po yun, lahat na ng mga sectors niyan. And doon sa sector niya, nag-number 1 naman siya.
I-share ko po dito sa inyo sa ating video yung kanyang po mga messages para legitimate po and matatawag natin na fact at hindi lang po ito hindi lang po itong mochero. And lately lang po, I think last week lang itong magandang balita kasi yung ating kaibigan na kumuha sa atin ng stock bird noon, I think 2022 o early 2023, kumuha siya sa atin ng isang ibon. At yung ibon niya, nag-produce po sa kanya ng champion noong 2023. Naging first overall champion sa young bird. First overall sa re-entry. Then, third overall ng 120 days. Iba't ibang club po yan sa aking pagkakaintindi. So, yun po ang naging unang produce ng kanyang nakuha sa akin na breeder. Yung stock bird na nakuha niya. And then, ito lang last week, nagtapos na yung karera nila. Very challenging race, smash race lagi. Nakakatuwa, kasi halos lahat po ng mga categories na sinalihan ay puro first overall. Mula young bird, off color, re-entry, lahat po i-share ko sa inyo dito mismo yung messages niya, yung mga pinost niya sa Facebook. Na tinag niya ako doon. At halos lahat po ng kanyang mga sinalihan na categories para sa ibon niya ay first overall. At ang nakakatuwa po doon ay iisa ang magulang. Kung sino pong magulang nung ibon niya nung 2023 is the same parent na galing sa akin itong nanalo ng 2024. So, ito po, iba't ibang mga kalapatid, iba't ibang mga nilalaruan. Meron sa OLR, si Doc Joseph, tulad ng aking kinikwento lagi. Then, itong si Sir Ronald Francisco, sa NHPC naglalaro, sa Manila. And then, itong si Bro Mac O'Neil Flores, ay dito naman po sa Region 1, sa La Union. Isang malaking club po dito sa La Union. So, shoutout Bro Mac O'Neil, congrats again sa napakagandang accomplishment ng ibon, Tuwan-tuwa siya kasi meron pang mayroon pa siyang pinakita sa akin na video na talagang walang visibility, zero visibility, binitaw ng somewhere in Laguna, and yung ibon ang ganda ng pinakita. I think solo clacker sa lap na yun. So yan, nakakatuwa, Grabe. Nakakatuwa po na itong mga kapatid natin, mga kalapatid natin, unang-una ay hindi nakakalimot. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Shoutout sa inyo. Sana lahat po ay maging katulad ninyo. Kaming mga nagsishare ng mga ibon at source ng mga ibon, mas sobrang saya na po kami na maalala nyo kami. Pag kayo yung mga mayroong mga nakamit na mga tagumpay, kasama nyo na kami dyan sa tagumpay na yan. Ayan. And speaking of tagumpay, dahil po napakaganda nga ng ating mga itong mga events na nangyari sa atin, sa mga kalapatid natin, and sa personal life din natin, kahit na maraming challenges, nagkaroon tayo ng mga heart issues o health issues early last year and this year, napagtagumpayan naman natin, nakabalik naman tayo kahit paano ulit sa pagiging active sa ating buhay, active lifestyle. Sabi nga, pakonti-konti, pinapaano po natin yung ating health, pinapaganda natin. Kaya lagi po akong nag-ehersisyo kung nakikita nyo sa mga post natin. Kasi talagang gusto ko po na maging healthy ulit. At iwanan na yung aking dating old self na lagi nagkakasakit. Nagkaroon ako ng hypertension, nagkaroon ako ng enlargement of the heart. At so far naman po ay gumaganda ang aking health condition. As of yesterday, may bago akong salamin. Ito, kung nakikita ninyo, lalapit ko sa inyo. Nagpa-check ako ng mata ko at lumalabas po na yung aking mata ay okay na, sa distance vision. Pero pagdating ko sa reading, okay naman siya, hindi na siya tumaas. Actually, bumaba pa siya. So, nag-improve po dahil hindi ko na kailangan magsalamin ng pang-distance, yung pang-malayuan. And thankful po tayo kay God dahil sa mga blessing na yan. Malaki, maliit na blessing, damay man na blessing, tayo po ay nagpapasalamat. At dahil po dyan, idadamay ko kayo sa blessings ko. Unang-una po,
Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy niyo pong suporta sa akin, no? Hindi po ako perfect, pero andyan po kayo, naniniwala sa akin, sa inyo pong lahat. Ako po yung buong puso nagpapasalamat for the year 2024, your support, kay Kuya Rans. Truly appreciated po, very much appreciated po, ako at ang aking pamilya. So with that po, I will be sharing, sa aking mga kalapatid, ng isa pong stockbird po. I-share ko po sa inyo sa lahat po ng may nagkaka-interest lang naman. Ang i-share ko sa inyo ay either pwede po kayong mamili long distance line ko o yung aking mga middle distance, yung mga pang-pooling ninyo, pang-pan-races ninyo. But I would recommend kunin nyo po yung long distance line na i-share ko sa inyo. So mag-share po ako ng isang long distance line na binuo ko dito. You can opt to choose kung kayong mananalo, kung yung middle distance, pero I recommend again yung pang long distance po. So yun po, i-share ko po sa inyo ang isa through a raffle. Magpaparaffle po ako. So lahat po na magko-comment dito sa aking video sa YouTube at saka sa Facebook ng salitang salamat kabida, okay, o Happy New Year kabida, basta may kabida, hello kabida, basta laging andun yung kabida. Kasi I'm promoting ating Bida Animalia, sa YouTube. Yan. Pag nag-comment po kayo ng may word na kabida, whatever the message na kasama niyan, ay akin po kayong isasama sa bilang ng ating pong mga iraraffle. So up until lang po tayo, up until December 30 lang po yung pagtanggap po natin. Starting today, kung may post ko to ngayon sa YouTube at saka sa Facebook, kung sino-sino po yung magko-comment, loft name man yan o full name ninyo, yan po ang ililista ko at iraraffle ko. Okay? So, by December 31 po, gabi, ay iraraffle ko yung ibon na aking ireregalo sa inyo. So, yun lang po, yan lang po ang aking pong pamaskong pangbagong taong handog para sa inyo at pasasalamat sa inyong suporta kay Kuya Rans. So again, Happy New Year po in advance sa ating lahat. Salamat sa inyong suporta sa aking mga pagkukulang. Ako po humingi sa inyo ng pangunawa sa lahat ng pagkukulang ni Kuya Rans. So again po, Happy New Year, isa pong mapagpalang 2025 nawa yung dumating sa ating tahanan, sa bawat isa sa atin, mga kabida, mga kalapatids, mga kakwento. Yun lamang po. Happy flying. Salamat sa inyo lahat.